ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan na hindi angkop sa mga bata. I am Naomi Micael Perez. My friends call me Naomi. My relatives call me Mika. He calls me Nami. And yes, tama ang nababasa nyo. Ako nga ang nag-sign dyan. As in ako ang babaeng walang inintindi sa buhay kundi ang maglakwatsa, kumain, mag-aral, magbasa ng libro, mag-alaga ng kanyang aso, at magpakit sa crush niya. Isang araw, nagising na lang ako na kailangan ko na palang paiyakin ang ultimate Casanova ng aming eskwelahan. The guy who makes 1,000 girls cry. Ang lalaking wala naman akong pakialam at wala namang pakialam sa akin. Classroom, and at the corner of our room, may isang dazzling guy na pinalilibutan ng mga babae. That guy is Stephen Cruz, ang lalaking pinagkakaguluhan ng mga babae dito, pero never pang may tumagal na karelasyon niya ng isang linggo. Ang pinakamatagal niya atang naging girlfriend is within 4 days. But still, madami pa rin nagkakandara pang maging girlfriend niya. Kung bakit? I have no freaking idea. Anyways, wala akong pakialam sa pinaggagawa niya kasi hindi naman ako naapektuhan. Pareho kaming may sariling buhay dalawa. Though since high school classmate ko siya, never ko pa siyang nakausap. Ganun din naman siya sa akin. Siguro di niya lang ako feel kasi alam niyang di ko siya kinamamatayan tulad ng ibang mga babae dito. He never dared to seduce me in return. Siguro in the first place, alam niyang di tatalab yun at I'm not the kind of girl na magugustuhan niya. Hi! Pero sa kabila ng lakas ng pagpapatugtog ko, rinig ko pa rin ang landian ng mga girls kong classmate at ni Stephen. Good thing dumating na agad ang professor namin. Oh, by the way, I'm an HRM student. Parang di ka panipaniwala, no? Mukha akong tibong nerd pero pumasok ako sa field ng hospitality management. Actually, I do love to cook and I'm planning to take a second course pagka-graduate ko, which is culinary arts. Pero sa ngayon, HRM muna kasi di pa kaya ng bulsa namin ang culinary. Let's see. Physical appearance ko palang baksak na sa kanya. I have a waist-length hair pero lagi ko naman tinatali to. My clothes is quite bigger and longer than my usual size. Instead of shoes with heels, rubber shoes ang gamit ko. I am wearing glasses. And siguro yung fact na may 4 akong kuya at ako ang nag-iisa nilang kapatid na bunsong babae. I'm a 19-year-old girl na never pang nagka-boyfriend. Kung bakit? Dahil sa description ko. Ayan ang sagot. Hi, that girl should consider herself lucky. At least ang lagyan ng 1 hit before ka matagay. Correct ka, te! Girls. Kasi mukha mo talaga siya nasaktan. Kaya, okay lang. Pero anyways, I'm looking for
You know what, honey? Let's break up. Why? You're a very lousy kisser. Please go out with me. I promise to make that day memorable for you. I'm sorry, but I don't have any intention of going out for later. So if you'll excuse me, my best friend is waiting for me. Ang dami mo talagang admirer, sis. Ano admirer? Baka hindi ko nga alam kung saan sa word na ayoko kung hindi nila mag-children. Tara nga, no? Sis, I need to Ha? Ano? Nababa ka na, no? At ayaw mo magtapat sa kanya. Ba't ako nagtatapat? Ako ba lalaki? Dapat siya, no? Luma mo na talaga. Hindi na uso yan ngayon, no? Anyway, hindi ako Eh, ano? Ito sa'yo, no? Oh my gosh! Ito mo ba yung nakita ko? Oh? Okay. Yep. Good. See you around. Ginagawa mo dito? Hinihintay ko si si Giselle. Ang gagawin mo? Mag-badminton kami. Gusto ka naman. Okay naman. Ikaw? Ginagawa mo? Ganito ah. Ay! Uy, ako yan! Ba't yung buka? Grabe, ikaw wala akong mukhang... Teka. Ayoko! May dumi! May dumi nga! Ayoko! Ayun nga, may dumi nga. Oh. Teka nga lang kasi. Dumi nga nga. Kung gagalaw. Gagalaw. Sabi ito, may dumi nga. Oh. Okay. Susod nga. Huwag kang susod nito. Ay! Alam mo pa naman. Pusin nyo na true, ah. Magpunas-punas detect pa kayo. Ala! Yun? Wapoys nga eh. Sis, may sasabihin ako sa'yo. Ano ba yung sasabihin mo na hindi mo matuloy-tuloy? Kasi may boyfriend na ako. Ha? Boyfriend? Bakit hindi mo naman agad-agad sinabi sa akin? Porkit nahanap mo na yung true love mo, yung man of your dreams mo, nakalimutan mo na agad ako. Kilala ko ba yan? Oo, taga-school nga siya eh. Don't tell me. Si Drew yan. Ang draw mo mukha mo. Eh, syempre, mas mabuti na nagkakalinawagan tayo, no? Pero... who's the lucky guy? Si Stephen Cruz. Grabe, ang swerte naman niya. What? Si Stephen Cruz? Yung lalaking yun? Bes naman, ba't mo pinatulan yun? Alam mo naman na walang matinong naging girlfriend yun. Ni walang tumagal sa lalaking yun. Hindi marunong magseryoso. Tsaka alam mo bang, 4 na araw lang yung tumagal na girlfriend nun? Kailan pa ba yan? 3 hours ago. Alam ko naman yun eh. Alam ko naman namin siyang piniyak ng babae. Sana naman supportahan mo ako. Best friend kita eh. Hindi her talaga. Ayun, iyak siya ng iyak. Siya na ang pinakamalalang pinaiyak ni Stephen. Tama, i-bring ba naman siya sa harap ng madaming tao? Ayun, akala ko pa naman seryoso si Stephen sa kanya. In fairness, tumagal siya ng 2 weeks. A playboy will always be a playboy. Kahit ang pinaka-popular na girl sa school natin na paiyak niya. Where is she? At sino ka naman? I'm asking you, nasan siya? In the fountain? Grabe! Sino yun?
akin. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Alam kong quite popular ako at meron siyang pride. Pero pinamukha niya sa lahat na kaya niyang wasakin ng isang Crisel Adlor. Hay ako, be! Hayaan mo! Hindi nasisikatan ng araw yung manlolokong yan! Hep, hep, hep! Wag naman! Endangered species na nga mga lalaking ganyan. Babawasan mo pa. So, sino nga yun? Taray ng lola mo. Siyempre nakaramdam ang meron namin na may sasakyan naman yung demonyo si Stephen. David? Nandito kayo para makichismis. Sorry pero wala kayong mapapala. And if you'll excuse me, may papasalamit pa akong nilalang mo. Let's go! Kailangan nyo kapag sumama kayo sa amin. Lahat kami sinama na ng lakad yan. Kaya welcome na lang tama sa kanya dito sa club namin. I'm the president of the club. Welcome kayo sumali sa amin. Our purpose is to help each other, lalo na yung mga taong naka-encounter ng heartbreak because of it. Anyway, pag dumami ang failure with Stephen, rather than advance, it will be easy for us to take his cause at an only make heartbreaker ng eskwelahan ito. Magiging natin tao na lang siya ng eskwelahan ito. Please your name here if you want to do it. Ha? Sorry pero wala akong oras magpaka-bitter. Mas gugustuhin ko ang masuntok ko yung mukha ng lalaki na para masira eh. Kaya sumali sa club na to. Wait na yung me! Rizal! Ba't naman masisulat yung pangalan mo? Well, lahat naman kami dito, pinayang ni Stephen, ano ng how it feels. Maybe makakatulong din ito para makapag-move on ako. And to revenge! Kaya ako sa'yo, sulat mo yung pangalan mo dito, dahil pare-pares na tayo na diba? Baka matukan niya ang kaibigan mo, nasisiraan na ito ng ulo. Gawa ba yan ang pagka-heartbreak niya kay Stephen? Gaga, hindi no? Ako sinaktan ni Stephen over my dead body. Never ako nagugustuhan magkakagusto sa kanya, no? We've been classmates ever since high school kami. And not even once natugusto ako dun. Perfect siya na here! Hello. Perfect, son! Date Gate and Manila. Oh! Ano naman to? Ang slow mo, te. Yun ang perfect job para sa'yo. Never ka na gusto sa kanya. At ever since high school ka pala, magkaklase na kayo. And by the looks of you, ikaw ang pinakalas na magkakagusto sa kanya at mapapansin niya. So, So, join our group. Tulungan mo ang pusong luan na naghihiganti. wait, hindi ko gagawin yun. First and foremost, wala namang kasalanan sa akin yung tao. Yes, he hurt my best friend, pero hindi yun nangangahulugan na kailangan ko na siyang saktan. Tsaka hindi ako nag-a-approve dyan sa mga higanti-ganti na yan eh. Naomi, alam mo naman na never ako lang sa lalaki. At alam mo ang nararamdaman ko. Please, Naomi, I want you to teach a lesson. I can't, sorry. You know what, darling? Instead of minding other people's business, let's just continue what we're doing. Excuse me, miss, mamaya mga ito yung pakikipaghabutan mo dyan. May kailangan kami pag-usapan dito. So, it's my class. Ano namang kailangan natin pag-usapan at guguloy mo pa ang makeup session namin? You know what, Crystal Sister? Ba't mo ginawa yan kay Crystal, ha? Ba't mo siya sinaktan? Di ba nga lang ba talagang manloko ng mga babae, ha? Folks, huwag sa mukha sa akin, magpupuan ko eh. Ang hangin mo rin eh, no? Wala akong pakialam kung masira yung mukha mo. Pangit mo naman. Manloko naman, pangit pa! O bakit? Sasabakin mo ako? Sasaktan mo ako? Bakla ka pala eh, bakla! Teka, akala mo makukuha mo ako sa pag-flirt mo? My dear, you're beautiful. I think you're being disturbed by my presence. Bitiwan mo nga ako! You're nervous, I can hear it. So, your name is Nana. It's Naomi. Well, I want you to call Nana. Pero, pipitihin mo na kita.
Dito talaga? Oo. Yan o. Ano ba? Ano ba yung ginagawa niyo? Parang ako nire-rape. Tingnan mo, mas maganda kaya po. Hindi kaya. Oo, kaya. Hindi kaya. Ang taba ko kaya. Hindi. Ayun, sakto din siya. Ngayon talaga? Oo. Di ba pwede magpabukas na o kaya maya-maya na lang? Ngayon na nga, dyan. Ano ba yung number 1 rule? Ano yun? They notice you. Hi, Stephen. Ha? Eh, sino ka? Hindi mo na ba ako nakikilala? Tatanungin ko ba kung kilala kita? I'm Naomi. Eh, ano ba bago sa akin? Ah! Gawin mo yan kapag niligawan mo na ako. Bye. Ligawan? Gusto nun, ligawan ko siya. Sa pogi ko to, itigawan ko yun. Gusto niya ng laro Makatikim siya ng Stephen. Mga baliw talaga tong mga kaibigan ko. Kalayo nyo ba naman, bigla-bigla ako minake-over, tapos agad-agad magpapapansin ako dun kay Stephen. Okay na yun, at least nagawa ko na yung step 1. Napalapit na siya kay Stephen dahil mas yung mukhang babae na siya. Eh ako naman itong nag-makeover sa kanya. Ito ko naiinis. Hi, Stephen! Stephen, nagmerienda ka na ba? Kumain ka na? Lalabas tayo o kaya SM tayo, nood tayo ng sine. Tapos pagkatapos nun, sama mo yung magulang mo, masaya yun. Tapos kapag ganun, meet the parents agad-agad. Uy, pansinin mo naman ako! Ganyan ka ba talagang babae ka, ha? Agad-agad? Anong klaseng babae? Bakit naman? Wala ka na nga dyan. Pupuntahan na ako. May anuhin lang akong babae. Grabe, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nangulit ng todo. At dun pa talaga sa lalaking yun. Okay lang yun. 2 down. Ba't ka nagkaganyan? Dahil lang sa isang lalaki. Ang dahil nagmamahal sa'yo, di mo lang nakikita. Ito na lang boyfriend mo. Pag ako naging boyfriend mo, papayag ka na protektahan kita. Oo naman. Ayun, gusto nga pala ako sabihin sa'yo. Totoo lang, matagal ko na gusto sabihin ko eh. Ha? Ano yun? Kasi ano talaga eh. Nakita. Tagal na. May pag-asa ba akong manligaw? Gagawin ko naman lahat eh. Drew, sa totoo niyan. Uy! Naomi, nandito ka lang pala. Pre, sige, hiramin ko muna to Tara na, babes. Ano ba yan? Napaitan na kami. Babes, ano na? Punta na tayo na. Babes, ganun. Babes, ba't ka pa nakasar sa akin Eh kasi pa naman, sinira mo yung moment. Nakakaasar ka kasi tawag ka ng tawag ng babe sa akin, sinabi di ako baboy. Gray, quiet and tired and mean, looking at a worried scene. I tried to make you mad at me over the phone. Musunod mo talaga ako nito. O filler lang ako. Nakakaasar. Isa pang sunod niya sa akin. Ito na yung hinahanap niya. Wanna make a ray of sunshine, never leave home. Bakit? Nakakaasar ka. Bakit mo ako sunod
sinusundan. Kala mo, di ko nakikita. Bakit? Gusto nga bang sundan kita? Tsaka nakakalimutan mo na ba na girlfriend na kita? Ha? Girlfriend? Girlfriend mo ako? Nagibiro ka ba? Hindi ko nga alam yung pangalan, tas girlfriend mo ako? Ha? Hindi mo ako kilala? Gusto mo ipaalala ko sa'yo anong ginawa ko saan nung lasing ka? Nakakainis ka pa nga. Huwag ka nga mag-imbento na kung ano-ano. Hindi ako nag-iimbento. Sabi lang ang totoo, girlfriend na kita, wala akong nagawa. Wait, alam ko lang yung imagination mo, no? Hindi mo ako girlfriend at wala naman ako tandaan na may ginawa ako sa'yo, no? Nakasaway ka na, Tabs? Yak! Huwag ka nga humigit sa akin, lumayo ka. Ano ba? Ang tagal! Ano ba? Tagal niya! Ang tagal naman niya. Oh, ba't ka andito? Oo nga, ba't ka nandito? Hihintay. Ha? Kanino? Ay! Kanino? Kay Nico. Ha? Ha? Kay kuya? Kay Nico? Paano nangyari yun? Eh, binigay kasi ni President ko yung number ko sa kanya. Yung baklang talaga na yun. Tapos, ano nangyari pagkatapos nun? Eh, ayun, nag-connect pa ng araw-araw ko. Ang harot talaga ni kuya. Yun lang pala. Drew! Oh! Kasi yung yung kahapon. Ano pa ba? Yung sinabi mo kahapon. Kahapon? Oo, yung sinabi mo. Ayun ba? Oo. Wala yun, joke lang yun. Alam ko naman may shooting ko yun. Sige una na ako. May pupunta pa ako. Ay, Steven! 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 Ano na naman? May bago akong girlfriend! Hindi masyado ka May bago akong girlfriend! Ano ba kaya manahimik ka na nga? Hindi ka na naka-outdoor, Steven. Ano pa? Lahat na lang siguro ng babae, no? Kinuha mo na? Bakit? Alam mo ba kung anong kalagayan ko? Hindi mo alam! Eh, kaya naman pala eh. Lahat na lang kasi, kinuha mo, ha? Kaya nga ako nagbana sa'yo eh. Babaero ako sa school, nang dahil sa'yo. Diary. Kadiri naman. Parang pang babae. Ano kayang bagay? Ayun. Ito na lang. Notebook. Nang mga nakaraang araw na to, may isang babaeng nakabighani sa puso kong luhaan. Naranasan ko na kasing maiwanan at masaktan eh. Pero nung nakita ko siya, si Grizel, parang nabuhayan ulit ako. Ang ganda-ganda kasi talaga niya eh. Parang Diyosa. Kaya kahit nakakapagod, ginaganaan akong sundan siya araw-araw. So sinusundan niya pala ako dati. Ano ba yan? Hindi ko man lang napansin. Ano ba yan?
magkasama. Nung Drew na yun, yung basketball player, ano naman ang panama ko dun? Di hamak na nerd lang naman ako. Todo papansin ako pero hindi niya ako mapansin. Ganun ba talaga pag guwapo ang kausap? Well, Nakita ko kanina. Si ano, basta nakakapit. Weh, wala hindi ako naniniwala. Weh, balo ka. Ano ba yung ano? Ha? Teka, sa lahat ng pagkasalosa niya, si Drew pa? Teka, yun yung araw na hinihintay namin si Naomi ah. Kainis, di ko naman alam. feeling ko kailangan ko talaga mapag-isa ngayon. Ang sakit. Iwan ba naman ako ng babaeng minamahal ko ng todo? Pangit ba talaga ako at ginaganito ako? Sa isang iglap, may anghel na nakapansin ng kalungkutan ko. Inabutan pa ako ng panyo. Pasilaan mo ako Hala, siya pala yung inabutan ko ng panyo. Tae. Wala akong alam-alam. Magandang gabi po. Pwede po mag-apply sa business niyo. Kahit anong trabaho lang po. Gusto lang po kasi malapit sa anak mo. Bumalik na lang dito kapag ito na yung nararamdaman mo. Buti di siya natakot sa daddy ko. Sa bagay, mabait naman ang parents ko. Sige na po. Mahal na mahal ko po si anak niyo. Ha? Siya. Bukas, magsimula ka na. Tanggap ka na. Maging bartender. Siguro naman na mas maayos na ako tignan. Makapansin niya na ako. Grabe yung kabaho ngayon. Nag-apply ba naman ako sa kanila? Ay, grabe. Pero kinaya ko. Ako pa. Rain turns the sand into mud. Sasabihin kasi ako sa'yo mahalaga. Ano naman yun? Totoo kasi. Totoo lang kasi matagal na akong may gusto sa'yo. May nagsabi nga sa akin, may gusto ko daw sa akin. Ha? Ako may gusto sa'yo? Grabe, sino naman baliw nagsabi nun? Sa akin. Tsaka, yung feeling mo naman, ako magkakagusto sa'yo. Tapos sasabihin mo may gusto ka din sa akin. Di ba sabi mo joke lang yun? Ito na nga, diba? Oo, inaamin ko. Matagal na akong gusto sa'yo. Gandang joke, promise. Seryoso na nga. Pag-asa ba ako sa'yo? Yung contract kasi. Pumirma kasi ako sa isang kontrata. Tapos, kontratang yun, kailangan matapos ko yun. Meron kung rules, mga ganun. Tapos, involved dun sa rent. Wala naman talaga akong balak talagang sumang-ayon dun sa contract na yun kung hindi lang dahil kay Crisel. Tsaka si Yani, tsaka si Francesca lang naman talaga yung may gusto nun. Siyempre, napilitan na din ako. Hindi naman na ako pwedeng mag-back out dahil sa sinabi mo. Pero, yun nga, kailangan ma-break ko yung part ni Stephen. Lang? Yun lang talaga. Hindi, meron pa talaga. Uy, ano ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Yung contract nga. Wala akong pakialam doon. Basta, tuman natin sila. Grabe, sarap talaga ng ice cream. Sobra. Takaw? Hindi kasi ang sarap talaga. Gusto ko pa nga Patay gutom ka talaga. Grabe, ang sakit. Di naman, gadagad. Teka, ang dami na natin napuntahan ngayon, no? Nga, no. Sa'yo na tong araw na to, Best day ever of my life.
1, 2, 3. Kakamustahin ko na nga siya. Namimiss ko na siya. Uy, nag-text siya. Teka nga, i-replyan ko. Anong ginagawa mo? Ito, sound tip lang. Kumain ka na ba? Oo. Na nga pala Nico ang pangalan ko. Joshua na pala. Cause I just wanna be with you. Yan, sino yung ka-text mo? Uy, mag-reply ka naman. Teka lang. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo na ang nickname ko ay Yan. Ah, short name for Yani. Kaya nga yan. Yan dito ako, umiibig sa'yo. Talagang mahal ko. Makapaglakad-lakad nga muna. Tut, ang kukorny nyo. Last nyo na yan, ah. So, kamusta naman kayo ni Naomi? Ito, hanggang ngayon, hindi pa rin namin dahil nagplano pa sila para kay Steven. Ang hirap nga eh. Gusto ko sinusubukan ng mga naman pero hindi ko magawa. Sus, para yan lang. Kakayanin mo namang maghintay para sa kanya eh. Kasi alam naman namin lahat na mahal mo siya. Kahit araw-araw, iba yung nakikita mo kasama niya. Kakayanin mo yan? Kung pa ba, susuko ka din eh. Iba nga mahal na mahal. Hanggang kailan kaya? Ay nako, basta magtiwala ka na lang na magiging maayos ang lahat. Basta kapag kailangan mo ako, sino naman ako. Wala na ako ah. Kuya, anong channel yan? Hindi ko nga alam eh. Wala naman talaga si Eh gusto ko ito. Alam ba, hindi naman yun yung pinapanood ko eh. Panoorin natin. Isa-isa yung Ang pangit naman kasi yan, Glee. Ano ba yun? Ito nga, ito nga. Mas ang pangit yan padalas. Ito na nga lang, ito lang pinapaigan mo yung pinapanood Lipat mo eh. mo, ang pangit Ito pangit lipat, eh. ito na nga lang. Ayoko niyan yung kanina. Dapat yung version mo kaya naman kalakas eh. Ewan sa'yo, yung kanina na lang. Ganyan yan. Ito na nga lang, ito na lang. Ilipat mo. Ayaw, ito na nga. Oh. Yan. Oh, may sorpresa ako sa inyo. Ha? Ano kaya yun? Ha? Ha? Mama! Alam mo ba, Mama, ito, may Stephen na. Hala, wala ka nga. Stephen? Oo. Bakit ma? Parang kung nag-itingan yung mukha niya, hindi ko ba meron sa Stephen? Wala lang. Steve, mukhang mag-prepare tayo lang sa binabalak natin. Paano naman nasabi, sis? Alam mo naman ngayon na iba ang gusto ni Naomi. Oo, pero these days na-apektuhan na si Naomi sa pambabae ni Stephen. Paano ka naman nasabi? Katulad sa teacher natin, pinagtanggol ni Stephen si Naomi. Tapos si Naomi, asar na asar. Kasi yung teacher natin tuwang-tuwa dahil napag siya ni Stephen. Kasi yung mga dating halik ni Stephen, nakakadiri. Ew. Baka kasi naman
Uy, Drew! Sorry. Tagal-tagal ko na naman. Yung si Stephen kasi, tagal ah. Okay lang. Sanay na naman ako eh. Sa totoo niyan, hindi lang kung bakit tayo mag-usap ngayon. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin kahit umpisahan na sa'yo eh. Sige lang, tuloy mo lang. Drew, sa tingin ko, kailangan na natin magigil kung anong meron tayo. Ayoko kasi dumating sa point na masasaktan na kita eh. Alam ko na habang tumatagal tong ginagawa ko, isasaktan kita. Alam mo naman na mahal kita pero hindi ko naman kayang basta-basta na lang ibigin yung contract. Kasi mas madami akong masasaktan. Hindi lang yun, madidisappoint ko pa yung mga kaibigan ko. Naumpisahan ko na eh, kailangan kong tapusin. Pero gusto ko rin malaman mo na mahirap din to para sa akin. Ako ba? Yun lang. Kahit ano pa maging desisyon mo, tanggapin ko. Alam mo naman mahal na mahal ito eh. O siya, sige mauna na ako ah. Baka maiyak pa ako sa harapan mo. Joke lang. Sige, bye-bye. Ingat. Ikaw pala, tara lakad muna tayo. Tara! Day was a fairy tale, you were the prince. I used to be a damsel in distress. You took me by the hand and you picked me up at 6. Today was a fairy tale. Right. Day was a fairy tale. Gani. Ano bang may atubay sa mundo ng nag-isa? Kaya nga ako pinanganak sa mundo ng ito. Para samahan ka. Oh, talaga? Ako nga pala si Paul. Kasi I'm calling for you. I'm God. Ano ba to? Napabayaan ko na ang paglaki ng anak ko. Hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki niya. Pati yung mga babaeng nasaktan ko. At saka yung dati kong asawa. Kaya ko lang naman nagawa yun, yung mga yun. Kasi nasaktan din ako eh. Pero magbabago na ako. Jirel! Bakit mo sinabi kay Naomi? Totoong balak namin. Sasabihin pa lang naman namin dapat sa kanya. Bakit mo kami pinapangunahan? Eh kasi kailangan niya rin namang malaman eh. At saka sasayangan ko ba yung opportunity na nakuha ko nung nakausap ko siya? At saka di ba yun naman talaga yung balak niya? Nakapag sinabi niya kay Stephen na mahal niya yun, receive niya ang puso ni Stephen pero hindi ang buhay niya. At dahil doon, mas lalong magbabanta yung dalawang anak ng mafia at mamamatay si Stephen. Pero kapag hindi naman niya sinabi na mahal niya si Stephen, receive niya ang buhay niya. Pero magiging broken heart si Stephen for the rest of his life. Kahit na, hindi mo ba alam na alam ng kapatid ni Naomi na si Nico, which is boyfriend ni Yani? Paano na lang kapag nag-away silang dalawa? Anong sasabihin ko? Hindi nga alam ni Yani na ganun eh. Grabe ka, di ko alam na kaya mong gawin yan. Yung pala alam ni Yani na alam mo. Uy, Drew, nandito ka lang pala eh. Ganun pa kita hinahanap. Tigilan mo nga ako. Bakit? Sinabi na tigilan mo ako eh. Uy, Drew, ano ba? Sinabi na tigilan mo ako eh. Hindi kita kailangan. Uy, ano ba? Keep struggling on and on. Forever's been a while. Uy, Drew! Ano ba? Lubayan mo lang ako. Hindi ka pa nasasawa kahit na pinatatabuhay na kita.
Kasi mahal kita, Drew. Kahit kailan di ako susuko sa'yo, na kahit ipagtabuyan mo ako ng kahit ilang beses, hindi kita iiwan. Kasi gusto ko palagi kang masaya, na kahit na hindi ako yung dahilan, kahit si Naomi. Basta ang sa akin, masaya ka kasi ayoko na yung mahihirapan ka. Mas nahihirapan ako kasi nga Drew, mahal na mahal kita. Alam ko naman na wala tayong pag-asa, ano siya talaga yung mahal mo. Okay na naman ako dun eh. Basta malaman mo lang na may taong laging nandyan para sa'yo. Kasi ayokong magkakaganyan ka. I remember what you wore on the first day. You came into my life and I thought, hey, now. Ano ba? Hindi ka kailangan ko. Si Steven na kailangan ko. O yun naman pala eh. Si Stephen ba gusto mo eh? Bibigay ko ano gusto mo. To say, you know that it all takes my breath away, and now I'm left with nothing. So maybe. Uy! Sorry, Ren. Ngayon ko lang na-realize na ikaw pala yung mahal ko. Sorry kung kinanulog ko yung sarili ko kay Steven. O yun naman pala eh. Kailangan magtampong na sa'yo bago mamama ako. Love you, Kristen. Love you, Ren. Yani naman kasi, ba't mo ako iniwan? Tama na. Kailangan mo itong gawin para sa kanya. Uy, gusto mo na. Sige. Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Hindi ko kasi alam. Pero kasi Naomi, balikan mo na siya. Please, hirap na si Drew. Ayaw niyang mawala ako sa kanya. Ayaw ko na hindi lang napagaganto. Sige na, please, guys. Para sa akin lang, Naomi. Hindi kita maintindihan eh. Ngayong malaya na siya, di ba dapat nagpapakasaya ka? Di ba dapat natutuwa ka? Pero ano yung ginagawa mo? Napakalaking katangahan niya. Dapat ngayon ang ginagawa mo, nagtitake ka na ng advantage para ikaw yung mahalin niya. Ano ba? Gumising ka! Buti sana kung ako yung pwedeng maging dahilan para maging masaya siya. Yung tipong masaya talaga siya na wala man siyang iniisip na iba. Pero ikaw lang makakapagpasaya sa kanya. Ayaw ko ipagpilitan yung sarili ko sa kanya, yung habang araw-araw kami magkasama, pero ikaw ang iniisip niya. Ayaw ko maging ganun na yun. Di ba siya naman ang mahal mo? Di ba si Steven, niloloko mo lang siya? Naomi, balikan mo na si Drew, nahihirapan na siya. Parang awa mo na, Naomi. Sinagahan ang malagatin ko dyan. Ano ko walang yaan na laman ko tungkol sa'yo? Ha, mamaan? Aba, mama, huwag kami nawala dyan. Nag-joke lang yun eh. Tinan mo, tatawa na yan. Ano ba, kuya? Mama, init-init naman ang ulo mo. Nasiyara ako sa'yo eh. Totoo ba? Totoo ba na may anak ka bago mo pakasalan si Papa? Paano mo nagawa sa amin to? Bakit ka naglihim ng ganong bagay? Sa taas tayo mag-usap. Bakit? Nahihiya ka na malaman nila kuya tsaka ni Papa yung totoong ikaw? Napakawalang Tama na! Napakawalang kwenta mong ina! Bunso, tama na. Sumusobra ka na ha.
Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Bakit? Naging mabuti naman ako ina sa inyo, di ba? Oo, sa amin na hindi mo totoong anak. Eh sa totoong anak, nagawa mo ba yun? Totoo naman eh, napakawalang kwenta mong ina. Papa, bakit mo siya kinu-comfort ng ganyan? Di ba dapat ako? Ako, patawad anak, pero patayan ko na. Anong pinagsasabi mo? Napakawalang kwenta yung mga magulang. Let's yung buhay to, oh. Okay lang yun, ano ka ba? Tsaka, alam mo ba, may bago na rin naman akong love life. Kaya, ayun. Saka nasabi ko na naman na sa mga kaibigan natin eh. Kaya, maluwag-luwag na yung loob. Nakamove on na. Akala mo naman. Oo, bakit? Congrats, wala na utak mo. Thank you ah! Ay, saka, uy, ano, teka, wait lang, hindi na tayo naghintay sa akin. May una na ako ah. Basta okay na tayo ah. Justin. Sige, bye-bye! Hindi mo na. Ma, ba't ganyan mga mukha niyo? Anong problema? Naku anak, wala yun. Alam kong pagod ka na, pero huwag na kayo dito. Nga pa, labas mo na ako. Kailangan ako ni Naomi ngayon. Sama. Sige, tara na. Ano kaya nangyari kay Bunso? Basta, kwento ka lang sa'yo mamaya. Bunso, mag-walkout ka na lang rin. Hindi mo pa nilayuan. Sana pumunta ka na lang sa klase mo. Kuya naman eh. Bunso, nangyari na kasi yun eh. Hindi na natin magagawa. Kahit kami nagulat din, pero alam namin mas na-apektuhan ka. Dito na naman kami mga kuya mo. Huwag ka mag-alala. Hindi kasi kayo yung nasa kalagayan ko eh. Alam mo to, tingin ko kailangan tayong paupahin yung galit ni Naomi. Tara, sa tayo. Ba't mo ba ako pinatawag ngayon? Yani, break na tayo. May nalaman kasi ako na di ka nice eh. Hindi ko kasi akalain na magagawa mo, lalo na sa kapatid ko eh. Basta, break na tayo. Ay naku sis, grabe nakakabwis talaga sa bahay na to. Oo, sobra. O sige, kita na lang tayo mamaya. O Bunso, kain ka na muna. Wala akong gana, kuya. Saan na kasi yun? Naomi, kain na. Ako na ba yung anak mo? Leche naman, sa lahat naman na mawawala, ba't yun pa? Ano ba kasi hinahanap mo? Yung wallet ko, mamaya may kumuha tapos iniwan lang kung saan-saan walang kwentang dahilan. Kaalis na nga. Ma, maisali ka naman. Himo ko ka rin. Uy. Ba't kinasuot mo? Pakialam mo, bakit pinapakalaman ko ng suot mo? Teka, may banat ako sa'yo. Siguro yung maganda yan. Maganda to, malamang. Sinami ka ba? Ay, bakit? Sige na, ayusin mo yung ano mo. Okay, bulitin mo. Sinami ka ba? Bakit? Kasi kapag wala ka, lagi kitang nami-miss. Ay! Eh? Andiyan ka? Bakit? Ayan, nalaglag. Bakit? Ang pangit eh. Ako na lang. Oh. Ano, si... Ang tagal naman! Mag-intay ka kasi nag-iisip, di ba? Ano ba? Cruz ba yung apelido mo? Bakit? Ayusin mo din! Ang pangit din eh. Ulitin natin. Cruz ba yung apelido mo? Bakit? Kasi gusto ko lagi kita kasama. Last mo na yan, ha? Eh. Pero, lagi ka ba mamaya? Ha? Dami. Pwede ka bang makipag-date sa akin?
Ay, hindi. Pecha. Tara na. Punta na tayo na. Ngayon na, agad-agad. Oh, kung mamaya pa, tagalan na ako. Sige na, tara na. Tara na. Talagang ma-enjoy. Oo, tapos sa Star City Cafe talaga. Oo nga eh. Pwede na, bilisan mo. Teka lang. Bawal malaglag. Yeah! Ano tayo, ang ganda. Ano ba? Ayun na yung malapit na. Hindi ka na bilis. Yun na! Yun na talaga. Promise ang ganda. Alam mo na sana na ito niyaya kong babae. Ikaw lang talaga yung seryoso ko. At hindi ka na-appreciate. Eh, bakit naman? Ay, basta. Malay ko. Hindi pwedeng malay mo, syempre. Kasi special ka kasi sa akin. Ang corny mo kahit kailan. Hindi na naging habi lahat ng sinabi mo. Ang pangit talaga lahat ng lumalabas. Wow, sorry naman. Ang galing mo magpatawa eh, no? Grabe ka talaga. Akala mo tungkol tumawa ka nga dyan. Ay, grabe yung nakita mo talaga Star City kanina. Gumagano sila. Ito na shit! Gumagano sila talaga, bro. Wala talaga. Wala ka talaga magkag. Wala talaga. Pinakamaganda lang talaga yung nagchibog tayo. Yun lang. Eh, puro ka naman chipog eh. Eh, masarap eh. Kain ka ng kain. Aray. Sakit? Oo, medyo. Ano tawag sa'yo? Okay. Lakas mag-vibrate. Ay, si Daddy. Good timing. Daddy. Oh, okay lang po. Kayo po. Ay, oo nga pala, may gusto akong sabihin sa inyo. May girlfriend na ako. Girlfriend! Agad-agad! Teka lang Bakit naman? Ikaw ano na sinasabi mo sa daddy mo? Malamang, girlfriend na kita. Wow, grabe. Agad-agad niligawan mo ako? Wala na. Wala nang ganun-ganun. Anong wala nang ganun-ganun? Tsaka kahit sabihin mong hindi na uso yan, ligaw-ligaw na yun, syempre mahalaga pa din yun. Tsaka hindi pa ako umuoo. Feeling ka, kala mo. Dad, teka lang maingay kasing girlfriend ko eh. Ay! Ganon? Ito, baka mamaya maniwala yung daddy mo sa mga pangarap mo sa buhay. Alam ko naman pangarap mo talaga yun, pero wag naman masyadong. Grabe ka naman, malamang ikaw na. Tara na. Punta na tayo dun sa maganda. Tara na. Teka, asa ka na ba? Secret. Diyan ka lang eh. Diyan ka lang pala. Ay, sorry. Dito ka nga. I love you, my girlfriend. Yes, ang dami ko nagawang rules ngayon. Grabe. Isa na lang yung kulang, yung pinakahuli. Break his heart. Magagawa ko pa kaya yun? Ngayon pa't nakikita ko na yung soft side ni Stephen. Ba yan? Nakakapaan. Saan ka galing? Ginawa mo? Doon, sa playground, naglaro. Kaya hanggang ngayon, isip bata ka pa rin. Pakailan mo. Gusto naman love life mo? Love life. Wala ko nun. Joke lang yun. Sasabi mo love life. Sabi mo kaya sa akin, meron ko ng love life. Wala, joke nga lang yun. Wala naman akong love life. Nga, wala lang yun. Uy, saka may sasabihin nga ako sa'yo. Ano ba yun? Tsaka, sorry nga pala kung hindi ko agad nasabi sa'yo na joke lang yun, tsaka trip ko lang. Wala lang, natripan ko lang sabihin sa'yo yun nung araw na yun. Grabe. Bakit? Ba't mo natanong yung love life ko? Ano namang bago? Wala naman. Wala naman. Ganun. Bakit nga? Siyempre may rason kung bakit. Kung bakit natanong yun. Hindi naman tayo. Kasi, parang, paano ko sasabihin? Kasi parang nade-develop na rin ako sa'yo eh.
Yan ang trip. Sige, bukas Oo na lang. nga. Sige, bukas na lang tayo usap ng ulo ko. Ha? Bye. Parang kinakalimutan ako. Ay, ano yung nakalimutan mo, Days? Yung notebook ko. Hindi pwedeng mawala. Ano yun? Tignan mo kaya sa lab. Go. Ako nga, teka. Ako nga. Wala ko. Tignan natin sa... Tignan mo sa... Di, sige na, sasamahan kita. Ako na kasi pupunta ng classroom. Kasi sige na, sasamahan kita. Ang lapit-lapit lang ng classroom, ginagawa mo bata na yun. Sige na ako pupunta. Hindi ko nga nakukunin ko. Sige na, akin na yung bag mo. Paano napunta sa inyo yan, ha? Hindi na mahalaga kung para ito sa akin. Baka nakalimutan mo. Kami gumawa niya. Anong ibig sabihin mo? Tapos ano, paano nila? Hindi kasi wala kasi talaga yun eh. Eh, tinawa din yung pangalan mo, tapos yung... pangalan mo. Uy! Sabihin nga, mahal mo ko. Hindi ko kayo lahat ng mangyayari na to. Wag! Talagang gusto. Minakasama kita. Sabihin mo na na. Uy, gawin! Ano ba? Tapos na ba kayo sa mga panggagago nyo? Ano, masarap ba? Masarap ba ang pinaglalapan? Wait, there's more. Alam mo ba, mag-step back ngayon namin. Ouch naman! Ang ibig mo ng pamilya mo. Paano nyo nalaman yan? Pati ko ba sarili ko pamilya sisirain, no? Bakit tinakot niya din nila loko? Kasi niloloko lang naman sila kasi manloloko din naman sila. Lahat na lang, wala talagang mapagkakawala dito. Lahat na lang sila manloloko. Ano ba? Pinagawa ba ang mali? Lahat na lang! Naomi, bumili ka nga ng toyo. Sadali lang po. Ay, yung cellphone ko. Teka, bakit nga ba hanggang ngayon ganito pa din ako manamit? Eh sa pagkakaalam ko, ginagawa ko lang naman yung lahat ng to para sa contact na yun. At ngayong alam na ni Stephen ang lahat, panahon na siguro para bumalik ang Naomi Micael Perez na kilala ko. Yan. Okay na yan. Yan ang Naomi kilala ko. Balik na si Naomi Micael Perez. Mika! 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 Mika, ano ba? Bitiwan mo nga ako! Mika, ano ba? Mika, bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Eh, ayaw kitang pakinggan eh. Tsaka para saan pa? Mika, hindi mo alam buong storya. Ha? Tara, Mika, upo muna tayo. Mika, mahirap lang ang pamilya namin noon. Ang tatay ko bilang driver ng pamilya ni Steve at ang nanay ko bilang kasambahay nila. Doon kami nakatira sa bahay nila dati. Araw-araw kami magkalaro. Sabay nga kami lumaki. Dati, pinakilala pa niya ako sa mga kaibigan niya. Ang papa mo at si Nerissa. Si Mama? Oo, ang mama mo.
Sabay-sabay kami noon lumaki. Magiging kami na sana noon ng papa mo, kaya lang biglang na-aksidente ang tatay ko. Lahat ng gastusin, sila Steve ang nagbayad. Pati ang pagpapalibing sa tatay ko, sila rin ang nagbayad. Pero nung sumisingil na kami, hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng pera. At nagulat na lang ako sa hinihingi nilang kabayaran. Ha? Ano po yun? Gusto nila ako ipakasal kay Steve. Doon ko nalaman na matagal nang may gusto sa akin si Steve. Pero wala akong magawa, Mika. Ang masakit pa nun, ang nakikita ko nasasaktan ng papa mo. Nagpapasalamat ako dahil nandiyan pa rin si Nerissa. Hindi niya iniwan ang papa mo ng mga panahon kahit pinagtatabuyan siya dito palayo. But eventually, nakuha rin ng papa mong mahalin si Nerissa. At nung kinasal sila, implikado pa kami. Parang dinudurog ang puso ko nung nakita ko silang ikasal na dalawa. Noong mga panahon yun, mahal ko pa rin ang papa mo. Pero alam mo, ang sakit-sakit anak, ang sakit-sakit. At 2 taon kaming walang communication. Pinilit kong ipaling ang pagmamahal ko kay Steve, pero hindi ko nagawa. Dahil buong buhay ko, akala ko magiging masaya ako sa kanya. Pero hindi ko alam, unti-unti pa lang nilalaman ng puso ko ng lungkot. But eventually, dumating sa buhay ko si Stephen. Buong akala ko 10 taon, magiging malungkot ako sa buhay ni Steve. Pero si Stephen lang ang nagpasaya ng buhay ko, anak. Stephen is my miracle. Sa loob ng 10 taon kong nakasama si Steve, si Stephen lang nagpasaya ng buhay ko. Kaso, kailangan ko siyang iwan. Dahil hanggang ngayon, nalaman ni Steve na mahal ko pa rin ang papa mo. Lahat na lang ng bagay mali sa paningin mo. Lahat na lang wala. Ano? Ano gusto mo? Maghiwalay na lang tayo? Akala mo natatakot akong hiwalayan ka? Alam mo bang marami kang utang sa pamilya namin? Ako ang maristahan na ito. Asawa lang kita. Asawa lang. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Oh? Kaya palagi niya ako sinasaktan. At pinagbantaan pa niya ako na wag ko nang lalapitan si Stephen. Hindi na nga eh. Ang dapat sa'yo! Aray! Aray! Manigas ka! Tama na! Sawang-sawa na ako. Ano? Tatalikuran mo na naman ako? Ano to? Nakita mo na? Nakita mo na kung anong ginawa mo sa akin? Tama na. Sapat na yung 10 taong pagdurusak ko. Umabot sa puntong hindi ko na talaga kaya. Nagbadaan ko siyang idademanda ko siya. Pero natuto akong tumayo sa sarili kong mag-isa. O ano na naman ginawa sa'yo ni Steve? Basta, magsama na lang tayo. Total, wala naman na si Nerissa. 10 taon. 10 taon na. Sapat na yun. Nakabayaran. Yun. Ginusto ko isama si Stephen sa pag-alis ko. Pero hindi ko nagawa. Alam ko rin namang hindi ko may bibigay sa kanya lahat ng gusto niya at pangailangan niya. Ang sakit na hiwalay kay Stephen, anak, kung alam mo lang. Walang araw na hindi ko siya naisip. Sinubukan ko siyang lapitan nun, pero wala. Nahuli ako ni Steve. Pinagbantaan niya ako nang pag lumapit ako sa kanya, sasaktan niya si Stephen. Kaya, ilang taong ko rin siyang di nakita. Lumapit ako sa kanya at nagmakaawa na kahit isang sudyap na kay Stephen, pero wala. Ayaw niya talaga. Nagkita uli kami ng papa mo sa hindi inaasahang lugar. Doon ko nalaman na patay na pala ang mama mo. Dinala niya ako sa puntod nito. Naging magkaibigan uli kami ng papa mo. Pero yung nararamdaman ko sa kanya, nandun pa rin. Kaso, mahal pa rin ng papa mo si Nerissa. Pero sa sobrang tagal na kinimkim ko ang nararamdaman ko, sinabi ko na sa kanya lahat-lahat na hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ko. Wala akong ibang minahal kundi siya. Sinabi niya na huli na ang lahat sa amin. Wala na siyang nararamdaman. But after 2 years, natutunan niya uli akong mahalin. At ako na ang tumayo niyong ina. Ipinangako ko sa sarili ko, pati sa puntod ng mama niyo na aalagaan ko kayo na parang tunay kong anak. Mamahalin ko kayo tulad ng pagmamahal ko na ginawa kay Stephen. Anak, patawarin mo kung di ko sa inyo sinabi agad. Pero kung alam mo lang, gustong-gusto ko talagang lapitan si Stephen, pero hindi ko magawa. Anak, patawad. Patawad. Mama, sorry, hindi ko po alam. Kung alam ko lang po yun, sana hindi po ako nagalit ng ganun. Okay lang yun, Mika. Mama, sorry, nasaktan ko po si Stephen. Ayos lang yun. At least may nakilala siyang tulad mo. Pero nasaktan ko pa rin po siya. Mahal mo siya, di ba? Opo. Then do the right thing.
Yan. Yung ginagawa mo dito, paano ka nalaman na dito? Siyempre. Tayo dito. Masyado namin. Kumusta ka naman yung mga nakaraang araw? Ayos lang naman. Pasensya naman. Hindi mo mapaliwanag ko ah. Ayun, kwento na lahat. Yun lang ba? Wala yun? Sige, mauna na ako. Teka lang. Pasensya lang, pinakawalan kita dahil lang sa nalaman ko ah. Akala ko kasi masama motibo sa kapatid ko. Pero ngayong ayos na lahat, may pag-asa pa bang magiging tayo ulit? Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita dito. So tara, puntaan natin. Kawawa, nag-iisa. Ay, nako. Punta na, bunso. Grabe! Kamusta na? Ano? Kayo talaga! Kamusta na boylet mo? Anong boylet? Wala akong boylet. Anong walang, ano ba? May crush ka na, no? Wala akong crush. May crush ka na eh. May boyfriend ka na, no? Sino mo na boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Walang boyfriend mo. Meron ka na. Sasabihin mo na boyfriend mo. Boyfriend Wala akong boyfriend. Wala Yan na taon akong na ako parto eh. Pag lagi Tama na! Ano? Pag lagi nasa kwarto. Bunso, ano? Pag may problema ka lang, kausapin mo kami na maayos. Oo nga, Bunso. Wala akong nag-iisa ka dyan. Nakawa kami sa'yo eh. Kasi nagmumukha nga. Grabe. Iyak ka nang iyak. Kaya nga. Anong ginagawa mo dyan? Ano ba? Nagataon lang ba tayo? Ano, basta. Kung hindi. Kasi... Wala silang boyfriend. Hindi naman ako mag-boyfriend. Kaya pala, sabi. Kaya ka talaga magpa-boyfriend ha? Ikaw magpa-boyfriend. Ano mo yung cut? Ang tagal na Oh, eh. yung pusa. Oo. Ang tagal na kasi. Oh, kamusta ka naman? Balita ko, inamin mo na daw kay Drew na mahal mo siya. Ano namang chika niya sa'yo? Huwag mo sabihin nagpaka-choosy pa yung lalaking yun at binasted ka. Pakan ko talaga yun. Ang OA ha. Busted, niligawan ng peg. Hindi naman sa, pero wala. Inamin ko lang. Hirap din naman kasing itago. Pero grabe, alam mo ba, dati, nung iba talaga kami na. Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siya nagbago. Parang, alam mo yung sa isang iglap, hindi ko na lang papansinin. Yung magtataka ka, paano na lang yung mga binitawan niyang salita sa'yo. Siyempre, sa kanya nang galing yun. Alam mo, ewan ko, talaga ako naniniwala sa mga forever thing, di ba? Babae tayo, masyadong uto-uto minsan. Pero ako, as in sa mga past na love life, talaga ako naniniwala. Pero nung binitawan niya sa akin yun, parang nabuhayan ulit ako na, ay, hindi niya to bubuwagin kasi sinabi niya to eh. May tiwala kasi talaga ako sa kanya, ang laki-laki ng tiwala ko. Tapos, okay naman kami. Kaso, alam mo yung, hindi mo alam kung ano yung rason kung bakit siya nagbago sa'yo. Kung may iba na ba siya or kung nalalagay lang siya sa'yo. Minsan nga, iniisip ko kung ano nagawa kong masama eh. Kaso, hindi ko naman maalala kung ano yun. Ewan ko. Hindi naman ako nagkulang eh. Tapos, alam mo yung araw-araw mo siyang nakikita. Hindi pong makita ko lang yung ngiti nun, kahit hindi naman ako yung rason. Saya-saya ko na. Ayoko na nga lang sabihin sa ibang tao eh. Sa katunayan, sa'yo ko lang umutin ko. Kasi alam mo yung kahit aminin ko sa kanya yung nararamdaman ko, siya pa din. At siya pa rin talaga kahit anong mangyari. Parang, alam mo yung walang patutunguhan. Parang talagang wala ng pag-asa. Kaya ang ginagawa ko siguro, hindi na lang ako. Tsaka yung loyalty ko, wala eh, nasa kanya ba din. Kahit sabihin natin nalilibang ako sa ibang tao, or uma-idol-idol pa ako, syempre alam mo naman. Wala, siya pa rin talaga. Hindi ko alam kung anong meron dun sa tao mo. Basta, anito lang siguro ko lagi para sa kanya. Kung gusto niyang bumalik sa akin o ano,
kailangan niya ng kaibigan. Andito lang ako. At saka medyo napalapit na ako sa pamilya nun eh, lalo na sa tita niya. Kaya ayoko na magmugyan. At saka kahit naman iwas-iwasan niya ako, ayoko pa rin mawala yung closeness namin ng tita niya. Kaya ayun, so ngayon, ang ginagawa ko, mas nag-focus ako sa inyo, sa inyong mga kaibigan ko. Kasi di ba kayo, di nyo ako iiwan, di nyo ako sasaktan tulad nung lang yung, hi! Ewan ko. Kaya nga ang sese ako kasi nandyan kayo eh. Kahit ang tanga-tanga ko. Basta kayo wag nyo akong iiwan. Oo naman. Epekto ba yan ng dim light na to? Pero ikaw, manatili ka lang naman tatag. Huwag ka na. Sige. Hey, sorry. Ikaw pala. Ano ginagawa mo dito? Wala. Bumalik ka sa dati mo, ayos ah. Hindi ko alam kung may insulto or matutuwa ako sa sinabi niya. Oh, ito, inasa mo yung baka kasi madalit ka pa sa akin. Salamat. Gusto ka na mag-drug. Okay lang ako. Ikaw. Ayun, tayo Hindi pwede na maging kami. Dave, ako na. Ikaw naman nakagaling sa inyo. Ikaw na kaya mahal mo. Kaya hindi naman din ako iwan yung kung mahal niya ako. Sige, wala na ako. Sige, pre, magkita. Patawad sa mga nagawa kong kasalanan noon. Sorry talaga. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi ko talaga sinasadyang masaktan yung pamilya niyo. Sorry talaga, pasensya na. Nagbabago na ako ngayon. Hindi ka na namin napatawad, Steve. Maraming salamat. But I don't have the guts to say it. Smile till it hurts. Let's not make it complicated. We got a story that I'm about to change. Ending, you're perfect for me, and more than just a friend, so we can just stop pretending now. I gotta let you know somehow. I'll be your shelter. I'll be your star. I'll make you shiver. I'll keep you warm. Whatever weather, baby, I'm yours. Be your forever, be your flame. Baby, I will be your everything. Baby, I will, baby, I be your everything. Grabe no, ang dami pinagdaanan ng pamilya mo. Nagkayos na isla Always stick together, but who's to say that we could never last forever, girl? Got a question, could you see yourself with somebody else? 'Cause I'm on a mission, and I don't wanna share, I want you all to myself right now. I just wanna scream it out.
Kita niyo naman, andito pa rin siya oh. Kaya mahal na mahal ko to eh. Kahit na ang tanga-tanga ko at ang manid ko dati, hindi niya pa rin ako pinitawan. Lord, thank you ha. Hindi ko nahahayaang mawala pa sa akin ito. Hindi naman nagmamatter lahat ng paghihirap na naranasan ko eh. Mas mahalaga pa rin yung mamahal na dating pangarap ko na ngayon binigay mo na. Magpapaka-selfish muna ako ngayon. Ngayong maayos na ang lahat, di ko na kahit kailan nahayaan mawala ang taong mahal ko dahil sa walang kwentang dahilan. Simula nung nakilala ko si Yani, ang dami ko natutunan. Sarap nga sa feeling eh. Kasi nakita ko ng babaeng pinakamamahal ko. Matapos ang sandamakmak na drama at tuhang binuhos ko, pati ang oras sa sinayang ko, naging worth it ang lahat. Iba talaga kapag pinaubaya kay Lord lahat, no? Kaya kayo, stay in love, stay faithful. Minsan talaga, dadaan muna tayo sa mga kabulagan at pagsubok bago natin tuloy makita at ma-appreciate yung taong mahal natin. Pero once na maging okay na lahat, we should always grab the chance. Well, I'm such a loser. Joke. Paano ba yan? Nagawa kong contract. Believe na ba kayo sa akin? Diyos. So eto, okay na lahat. Nakaget over na kami sa iba't ibang klase ng kadramahan, iyakan at tawanan. Nakaka-stress ha? Ang sakit sa ulo, te. Pero buti na lang okay na. Ang dami kong natutunan. Parang all the way naging estudyante ako ng love na yan. Pero wala akong pinagsisisihan kasi sa kabila ng lahat, maraming magandang kinalabasan. Tama nga sila. To God be always the glory. Dahil kung wala siya, malamang forever broken kami. Hay, ang gwapo talaga. Joke. Oy, Chong, bagong buhay na ako, no? Isa na lang ang chicks ng buhay ko. Sa dinami-rami ng babaeng dumaan sa buhay ko, isa lang nakapagpatino sa akin. Yung taong nag-ayos ng buhay ko, pati ng pamilya ko, swerte ko, no? Siyempre. Kaya kayo, ha? Huwag kitil buhay agad. Cause life goes on. Hi, sa wakas. Tapos na din to. Matagal namin tong ginawa eh. Diyos. Matapos ang lahat ng iyakan, tawanan, baliwan, sampalan, pagpapakipot, kemenes, at kung ano-anong kaibalan pa, naging okay rin ang lahat. Yung mga lovers ni Tay, ayan, maayos na. Wita nga ako nung nalaman ko eh. Unahin nga natin tong si Renz pati Crizel. Itong boylet na ito, ang nerd dati tas ngayon. Kita mo naman te, ang pogi na no? At nagbago talaga para kay Crizel his loves. Buti nga, natauhan na tong babaeng to eh. Sino mag-aakala na isang popular girl ang may in love sa nerd at baduy na guy? Pero love kasi yan eh, beyond limits talaga. Aha! At ito namang sister at itong lumalabab na rin ang peg. Taray no, akala ko pusong gay to. Diyos ko, di pala. At ayun, nagkadalupan na rin sila ni Papa Nico, so pogi! So swerte, di ba? Sino pa ba? Eto, si Janelle Drone na walang ginawa dati kundi magwarlalo. Kaloka, magkakatuluyan din pala. Siguro nagtataka kayo kung bakit may mga bruha, girlets na kasama pa dito. Wala eh. Friendships na namin sila. Nagbago na naman sila. Sa wakas. At tenenen! Si Stephen at Naomi Baclu. Sa una pa lang alam na namin na madedevelop tong mga to eh. Pero syempre, shh lang kami. Hi! Ang daming pinagdadaanan ng dalawang to.
pero kineri nila. Meant to be nga kasi. O di sila na. Ang daming luhang nasayang, oras pati napagod. Pero worth it lahat kasi, bunang topa namin! Ang saya, no more conflicts, gaps, and whatsoever. Just happiness and love. Ganito naman ang tunay na friendship, di ba? We don't have a lot of similarities, yet we understand our differences. Pero ako, di ko kailangan yan. Dami naman eh. Thank you. Sige, welcome. Oh? Tama na. Siya lang mahabang pagkikwento ko yung magiging love story ko. Bye-bye! The day we met, frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you
you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, Gangnam Style, Oppa Gangnam Style, Oppa Gangnam Style. Oppa Gangnam Style.